sa aking calling, preach siya sa mga kalsada. Pero sabi ng preach siya, binabato siya ng kamatis, gulay, nagtatawa siya, hindi ko tuwin, etc. And people came around para ingatan siya. So, to make matters worse, may mga tao na sa tumatuwa, nagbago po ng tao, sinisiraan pa siya. At sabi ng isang tao na kilala niya, nagagalit sa kanya, naniwala sa Bible. Sabi sa kanya, naniwala sa Bible. Kahit ano sa inyo, I will never believe. Kahit ano sa sinasabi ng Bible. Kung hindi ka niwala na totoo ang Biblia, pag nagpakita ka sa akin isang talata na totoo, maniniwala ko sa iyo. Sabi ng MMA, pag nakakita ko na totoo ang Biblia, are you willing to apologize? Yeah, good. Nadinig nyo ha, sinabi niya ha, anong ginawa niya? Binigit niya. Sino ka nga niya ilong? Tumulo yung dugo sa pagmamukha niya. Sabi mo sinaktan. Sabi mo, di ba magpapakita ko ng totoong talata sa Biblia? Kaya sino bang nag-uilong mo? Ano sabi ng Proverbs? 30 verse 33. Basahin niyo, tinan niya. Kung may Tagalog, basahin niyo dyan. Proverbs 30 verse 33. Sa pagsungal-ngal sa ilong ay lumalabas ang dugo. O ngayon, naniwala ka na. Hindi niya maisip ko nung siya sabi, at alam niya, totoo, pag sinumalan ka para sa sino, dudugo, ang ilong mo. O naniwala ka na yan, naniwala na ako. Kasi di ba? O pag sinumalan ka ba sa ilong, nalabas ang dugo. O subukan niyo magduda. Sabi niya na, you apologize. Of course, hindi ka na ng tamang paraan ng pagpapakilala ng katotohanan. Pero sinasabi po natin, the capability of sin is able to ruin us, sin is able to make us suffer. At kung mapagkamalian mga kapatid, internal security ng mga Kristiyano is not giving us license to sin. Amen? Hindi tayo bibigyan ng laya o kasala o lisensya na magkasala. Pangalawa ko, so whether you are saved or unsaved, you're bound to sin, and if you are bound to sin, you're bound to suffer. Kristiyano, hindi Kristiyano, nagkakasala, at parehas tayong magdudusa pag di tayo nagbalik loob sa Diyos. Not only the capability of sin, but the consequences of sin. Tingin ko, sa binasa natin kanina, 51 verses 1 and 2. Natin ulitin, for the sake of time, ano po nangyayari when we committed sin? Tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga manampalataya, what happens when we do something wrong, when we disobey God, and you are doing such heaviness sa iyong buhay? Sinisira mo, you're ruining your life. Ano ang nagiging epekto ng kasalanan? One, sin soils our soul. Dinudumihan, dinudungisan. Sabi ni David, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Why he said that? You know why? Because hugasan mo ako, he felt dirty. Nagkasala siya, he felt very dirty. Tandaan niyo, masagal na buhay ni David. He was king. He was sleeping in silk and sheep. Maganda pagka buhay niya, lahat ng layan sa kanya, marmula kanyang tinatapakan, lahat ng bagay. Pagdala niya, ba't niya sinabi yun, hugasan mo ko. You know why? Because he felt very dirty. Ang dumi ng kanyang pakaramdam. Nung magkasala siya ng pangangalo niya, so filthy. Ano pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Ang anak ng Diablo, pag nagkasala, okay lang. Wala silang pakialam. Hindi na ko konsensya. Ang Kristiyanong tunay, pagka gumawa mali, sumuhay sa Diyos, yung di ka lang nag-church, wala namang dahilan, wala namang kaabalahan, wala ka sa church, trip mo lang. At ito na Kristiyano, nagigiyagis yan. Na yung sabihin niya sa pastor, talagang mag-AFB live na lang ako. Pero sa totoo, wala nang parasang kaabalahan. Talagang tinatamad lang siya. Pero tunay na Kristiyano yun, kinakabahan yun, nagigiyagis yun. Ayun kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. So, sin soils your soul. Pangalawa, ano pa ginagawa ng kasalanan? Sin saturates the mind. Ano po sabi sa verse 3 ng 51? Sapagkat kinikilala ko ang aking pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko.
sumusunod sa Diyos, your sin will always be before you. Day in, day night. Pag hindi ka nagsisira kasalanan and God's convicting you, humingi ka ng tawad, magbalik ka sa akin, at hindi ka humingi ng tawad, that sin will make you miserable. Torture po, gabi ng nakasalanan sa atin. The Holy Spirit will convict you. Hanggat dumating ka sa punto, Panginoon, nagkasala ko, ako'y patawarin mo, magbabago na ako. Sin saturates the mind. Ano pa ho? Sin stings the conscience. Verse 4, dapat sa iyo at sa iyo lang ako nagkasala, nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Stings the conscience. Alam ni David, nakukonsensya si David. He is not crying out against the punisher. He is crying out against the sin. Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Sa iyo ko nagkasala. Yes, nagkasala si David against the kingdom, against his family. And even he was almost overthrown sa kanyang kaharian. Nagkasala siya sa kanyang katawan, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. But he primarily sinned against God. Sabi niya, Panginoon, sa iyo lang ako nagkasala. Ang laki ng torture to sa akin. And by the way, nakita niya, he saw sin for what really it is. When we sin against God, iniinsulto mo ang pagmumukha ng Diyos. Paano sa nilalapirot ang mukha at kinuko yung mukha sa Kanya. At sinasabi, wala kang kwenta. Binabaliwala mo siya. And he was so convicted that sabi niya, I have disgraced your name against thee, and thee only I have sinned. Sa iyo ako nagkasala. Ano siya sabi ni David? Lord, I broke your heart. Pero kaming paging member na Amerikano, niligawan niya yung aming member na first Filipina, tinawagin niya from America at sabi niya, kwento siya, sabi niya, Pastor, salamat, etc. Pinayagan yung member mo, sabi ko, walang magagawa eh. Kaibigan kayo. But seriously, ito sasabihin ko sa'yo, do not break your heart. Or else, whenever we sin against God, you're breaking God's heart. Sa tingin nun, susway kayo sa inyong magulang? Di man na sila sabi? Pinupuyat nyo sila sa pag-iisip. Sa sakit ng kaloobang itinulit nyo sa kanila. Sa tingin nyo, susway. Gagawa ng hindi nais ng inyong mga magulang. Napupuyat sila sa pagluha. Tahimik na nag-uusap ng mag-asawa. Ba't nila nagawa ito sa akin? Sa atin. God help us. Ano pa ginagawa ng kasalanan sa atin? By the way, sabi ng isa, Kristiyano siya, inaya siya sa JS Prom, kung meron pa rin dito sa atin. At sinasabi ng Panginoon doon sa Kristiyano, habang siya nakasayo ng sweet. Ba't ngayon, hindi na uso na tayo eh. Sabi ng Panginoon, o sabi siya tungkol sa akin, sabi ng Kristiyano ba ay, hindi, nahiya ako. Kausapin mo siya. Sabi na kung busy siya ng Panginoon at habang sinasayo siya ng kung ano man sayaw yun, sabi ng babae, Christian ka ba? Sabi nila, ha? Ang tanong yan? Christian ako? Nakita ba ako rito kung Christiano ako? Rigilig po ba kaya? Sa kabataan, inaya. Katapat sa Diyos, inaya ng mga barkada, malakas ang hatag. Sige, sama ka sa amin, sama ka. Hindi, kasi magagata tatay mo, no? Magagata pastor mo, no? Ino-operate siya. Ba't tayo sumama? Kasi, baptist ka, no? Inaasar siya. Ba't tayo sumama kasi? Ano sabi ng Kristiyanong buhay? Ano ko kasi ayaw ng tatay ko itong gagawin niya eh. And I don't want to break his heart. Ayoko makita ang durugang puso ng tatay ko. Ayoko makita ang durugang puso ng nanay ko. Mga kapatid, napakarami ng
teenager, buntis, tumatol sa isang gunggong na hindi marunong maghugas ng salawal, napaniwala kayong mga uto-uto sa kanyang ngiti at matatamis na dula kasi kakakain ng lollipop. Pagkatapos magtinginan, nagsama sa isang sulok, kiengot, nakaraos sila parang mga aso. Pagka na ilang linggo, ilang buwan, tataka mga magulang, lumalakit yan. Asan yung talipandas na nakabuso sa iyo? Anton, nanliligaw naman sa iba. Pinarausan ka lang, stupido ka. Wala ka kasi pagmamahal sa magulang mo. Sabihin ko na sa ito, kasi baka hindi na makita eh. Kasi ikaw, stupido ka, wala kang gana sa magulang mo. Wala kang pagpapalaga sa paghihirap nila para sa iyo. You were not born to be defeated. You were born to win. Amen? Sin saddens the heart. Psalm 51 verse 8. Sabi ng Bible, upang ang buto ng iyong binali ay magalak. Sa verse 12, 51:12, restore unto me the joy of thy salvation. Hindi ibalik ang kaligtasan. Lord, ibalik mo ang kaligtasan ko. Hindi ko yun ang sabi ng Bible. Sabi ni David, restore unto me the joy. Pag kayo sumuhay sa Diyos, lumapasakan sa kalooban ng magulang ng Panginoon, the joy of your salvation is lost. Hindi yung kaligtasan na nawala. Yung katuwaan, yung kagalakan, yung puso na masaya, yung araw kayo nakakilala kay Kristo. Hindi nawala kaligtasan. Pag ang anak ko sumuhay sa akin, kahit nasabihin sa kanya, mula kayo, hindi na kita anak. Salita ko lang yan. Wala siyang gagawin para mawala aming relationship. Pero meron lamat, meron gap. Pero she would remain my daughter. At sasabi natin ngayong gabi, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, if you're living in sin, sumusuway sa Panginoon, you better go back hanggang may pagkakataon. David here is miserable. Alam kong siya mga ng partaya, anak ng Diyos. And he prayed, God, restore to me the joy of my salvation. And when God said to us, hindi po mawawala kaligtasan. Nasa atin na kung paano natin ipamumuhay. Kaya kailangan kayo magpunta sa church lagi para yung kayo feeling, tuloy yung paglubos sa Panginoon. Amen? You want to know kung sino backslider? You want to know sino ang hindi talaga Kristiyano? Ito po ang paraan. Take the joy test. Meron ka bang katuwaan? Habang sumusuway ka sa Diyos? Pag tunay ng Kristiyano, you will never be happy. Pag nakita mong mga Kristiyano, nakasimangot ka na kagad. Bubuhin lang ang bibig na para akain ka. Sabi niya, wala akong kain. Kung talaga Kristiyano, you will never have joy. Pag kayo tunay Kristiyano, nagkasala ka sa Panginoon, you will be backslidden. And nobody is supposed to be joyfully all the time, of course. Walang laging masayang Kristiyano. Walang laging maganda ang kabuhayan. Walang laging maganda ang paligid. Pero Philippians 4:4, the Bible says, rejoice in the Lord always. Hindi rejoice in the Lord some of the time. The Bible says, rejoice in the Lord always. There's one thing that will take away joy. Ano po yun mga kapatid? Sin. Pag kayo Kristiyano, nasimula ka sumuhay sa Diyos, para mahukluban na pinsalukupan ng katakot-takot na silaranin, ang pagmumukha mo, wala nang sigla, wala nang saya. Yes, you're Christian. Patungo ka sa langit. Ayok. Pero yung dati sigla ng mukha mo, yung glow, wala na. You know why? You lost your joy. The joy. Kaya nung sinasama ka sa kapa, nakikipagilan sa bayawak ang mga pastor. Pilit ang ginagasusan, pinipilit na isama ng mga kabataan. Pero ayaw pa rin nilang nagsama sumama. A disobedient child
an unfaithful husband, ungodly government, kahit na sinong mga nakakahiyang mga tao sa gobyerno cannot take away the joy na meron tayo dahil kay Kristo. You know why? Hindi sila nagbigay ng joy. It's Jesus who gives you the joy. Siya nagbigay ng kagalakan sa ating buhay. It is that joy that removes the pain, but it is the joy that helps us endure the pain. Pag may suliranin, mayroong pagsubok, may pressure, kayo nabubuhay sa Panginoon, naayos sa pananampalataya, kahit na anong hirap ng buhay, because of the joy, you will be able to endure the pain. Sabi ni isang awit, joy is the flag that you fly in the castle of your heart, where the king is the resident there. Sin sickens the body. Dahil sa kasalanan, sinisira ang katawan. 51 verse 8, paparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binalik ay magagalak. Hindi kinuha ng Diyos sa David at pinagbubugbog. Hindi po. Ito yung parang idiomatic expression na, o kumusta ka? Durog na durog ang puso ko. Ano, nadaan ako ba ng pisal? Hindi ho. Kung baga tayo mga Kristiyano, nakakaranas ng kaguluhan, pagdadalamhati, we felt so crushed because as if God is taking us in His hand, na parang nilalapir na kayo and taking the joint out of its place para tayo matuto na makakaalala pag di ka humingi ng tawad sa akin dahil sasakit ng katawan mo. Alam niyo, sa totoo lang, I would rather be around people who are good, calm, malas kausap, na unbeliever, kaysa backslider na Christian. Hindi mo palagi. You know why? Ang isang backslider na Kristiyano, ang isang Kristiyano sumusuway sa Diyos, they are the most insecure, immature, irritable, insulting, ill-mannered na tao. Ang hirap pag-usapan. Siya na magaling, siya na bida, siya na lahat. Kayo walang kwenta, ako ang magaling. They would compare one another. Irritable palagi. Meron kaming dating matin sa church. Patay na siya ngayon. Ba't lahat ako makunto sa akin na mamatay? Sasabihin ko pangalan? Sabi ni isa, kasi balik pa yung church namin, sira-sira, parang kulungan ng baboy. Tapos 1990, sabi ko, libre man mangarap, bumili ako ng illustration board na, may nakalaki yata, nag-drawing ako. Sabi ko, pray natin. Ito gusto kong makita sa lupa natin ito. Tuntua yung tatlo namin kasama. Pang-apat siya, nakasimangot. Lagi na lang yun. Pagkatapos sa service namin, sabi sa akin, Pastor, bakit forward natin yan? Tanggap yan. Sabi ko, ano problema ko ron? E di ko din tumanggap ko. Basta nangungonsibi siya. Basta araw niya, konsibido siya. Siya yung tipo na binati mo. Good morning. Ano mo ito sa baga? Ibang parang pitbull ba na gusto manakmal? Pinakita mo yung drawing. Pagpero niyo lang po. Pagkatapos sa service, sabi sa akin, Pastor, ka na, tinunga. Hindi ka kasi dito yan. Hindi ka kasi dito yan. Sabi niya, no? Eh, napupunti na ako sa ganong sistema. Sabi ko, Brad, ano ka mo? Hindi ka kasi dito sa baba natin yan. Brad, nakasa na sa papel eh. Oh, ito, kino. Alam po, kasa na sa papel eh. Kaya liguran ko, bakit ka kausap mo? Nasasabi po natin mga kapatid, may mga tao, Kristiyano, yes, pero backslider. Wala nang nakita kundi yung mali na iba, fault finder. Wala nang magaling siya, wala nang mali kundi sila, wala nang bida kundi siya, wala nang pagpak kundi sila. And they will never be happy seeing you progressing. Hindi sila magiging masaya pag nakita ka, pinagpapala ka ng Diyos. They will never be happy seeing you na lumalago ang gawain. In fact, naninikit ang mata nila. Tatanda ko yan, gagayahin ko yan, dadaigin ko yan. Hindi ka sakit putin, paligid sa bunganga niya. Mga kapatid, if you never felt happy sa kapatid nyo, mahal sa buhay, kung sino man
nakita niyo muna, nagagalit kayo. Check your heart. Check your heart. And so, si David ganyan, irritable siya. And then the Lord sent Nathan to him. 2 Samuel 12, dito yung babasahin. Nathan came to him, hindi pa pag-usapan ng offering, ano man, etc. No. Nathan was brought to him to rebuke him. That is Nathan, Prophet Nathan. And then sabi ni Nathan, Malari, I have a story to tell. Okay, good. Ano kwento mo? Isang napakahirap na mama, tao. Sobrang hirap. May alaga siyang maganda, cute na tupa. Kumakain silang dalawa, tutulog silang kasama. So poor, pero masaya silang dalawa. Yung mahirap, may mayaman na kapitbahay. Dahil alagang hayop, dahil alagang tupa. Okay? So, one day, may dumating na bisita itong mayaman. And then what happened? Gusto nung bisita kumain ng tupa. Okay, so what he did? Pinagta niya, yung mahirap, pilit na kinuha yung alagang tupa. Sumalog ng tao, walang kakayahan, binigsan ng makapangyarihan, yung tupa din, kinuha niyang pilit, pinalinuto niya, ipinakain niya sa kanyang biyokdok na bisita. Ano masasabi mo? Ayun si David, ganda siya. Sabi niya, yung taong yun, kung makakilala ko, he should pay fourfold. Mali ginawa niya. Ano sabi ni Nathan? Thou art the man. Ikaw gumawa niyan. Ikaw yung dayugdok na tao na nakapil sa mahirap na yan. Kinuha mo ang tupa, si Bathsheba. Inago mo yung babae. Napakawalang nga mo. Akin nila mo yun. And so, that's what sin did. Ito ba? Sin seals the lips. Di ba sabi sa Psalm 51, verse 12 to 15, hindi mo basahin, siguro makita niyo dyan. Pagka ikaw ay nagkasala, tayo sa Panginoon, the one who used to sing, the one who used to go soul winning, the one who invite people to church, wala na. Di kong nabibig. Sumuhay sa Diyos, kung saan-saan nagpupunta, tapos ang church nilalagpasan na lang. Puro lang pangako. Hindi mo na nakita umawit sa Panginoon, hindi mo nakita nagakay. You know why? Because sin sealed your lips. Hindi ka na kumikiyon sa Panginoon. Sabi nito ng Bible, pinupuri ka na ang tila, etc. na dati ginagawa mo. Pero pag tayo nagbalik lang sa Panginoon, as a general rule, you will be restored. Ewan ko, pero siguro iba yung church namin doon sa Garay, sa Caloocan. We allow people to serve God easily. Siguro nga, dahil balik lang ang aming gawain, pero if somebody wants to sing, take the share. You want to sing? Sige, magpakita. Kaya ang wala mataas sa amin, ako ubis ko rito, tsaka Panginoon. Ako naman ang nagod sa Diyos. Sabit na kita, sige ng taka. Yung mga tao, nahihirapan maglipit sa Diyos dahil pinahihirapan ng tao. Sa maraming church, nagda, mayaman, ay tao, puro mayayaman ng miyembro. Pastor, hawak sa leg. Gusto nila, matitigan ng maraming miyembro mayaman sa sabi ng pastor sa invitation, any one of you who would like to join this church can join us freely. Kausapin mo may, you come forward. Lapit sa harapan. Maraming mayaman, isa doon, isang napakahirap. Nanabaltaan yung church, maganda gawain, lumapit siya. Sabi ng isang mayaman na miyembro, Pastor, baka naman, ha? Baka naman tanggapin mo. Sino po? Sabi nga, hindi pa pwede. Dapat yung may yayaman. Eh, walang magawa yung pastor, bayaran. Swelduhan. So, kami nila. Pagkatapos sa service, pinamayan ng pastor yung mahirap na gusto maging miyembro. Salamat kapatid, bakit ka lumapit sa harapan? Kasi sabi ko, gusto mo mag-miyembro, I want to be a member of this church. Ay kapatid, pag-pray mo ha. Subukan mo mayaman yun. Lista mo ang pangalan nito. Lagay na agad ng soko nito. Lagay na agad ng schedule. Pero kapatid, pag-pray mo ha. Pag-pray mo. Eh sige po, pastor, pag-pray ko. So, funny Sunday, wala yung kapatid na yan. Nakukonsensiya yung pastor. Third Sunday, wala. Nakukonsensiya siya, sabi pagbihira talaga.
Nakukonsensya naman ako, pero hindi ko pa pwede maging payagan kasi ako naman hot water sa akin mga member niya. So, ano nga, after 4th Sunday, punta siya rin sa bahay ng mahirap. Ano mahirap lang? Oh, kapatid, kumusta? Oh, pastor, buti nadalaw po kayo. Buti may time kayo sa loob. Nagkaalala ko kasi sa iyo eh. Namimiss ko na sa church. Yung sabihin, makukonsensya kasi ako. Oh, naipag-pray mo na ba? Ano kalooban ng Diyos? Pagsama mo sa aming church? Oh, pastor, naipag-pray ko. Eh, sige, kaya siguro di ka nawatin, ano? Alam mo, sagot ng Diyos. Oh, pastor, ano pa sagot ng Diyos? Gusto mo sabihin sa'yo? Oh, anong sabi ng Diyos? Nasaan niya? Hindi ka looban. Ito sabi ng Diyos sa akin, pastor. Anak, huwag mo na pilitin maging member doon. Oo, hindi makapasok doon. Hindi na ako makapasok sa simbahan eh. Because there are churches, lumalago, God forbid, hindi na spirito ng Diyos ang kumikilos. Spirito na lang ang gahamanan sa pera. Kasakiman, kawalangian. That they would not even dare kumuha ng pera sa bulsa para tulungan ng mga mahihirap. Bagkus lahat ng galaw doon, puro bayad, 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 bayad. Patabaing baboy ang mga pastor ng mga ganun lugar. Sin, sealed the lips. Now, ano gagawin natin? Tapos na po ako. Well, you can go back. Are you living a life that is displeasing to God? Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, and you tell us, sinabi sa kaibigan mo, Kristiyano ka? Yes. E bakit ang boyfriend mo, unbeliever? Eh, Kristiyano ka, bakit ang boyfriend mo, hindi Kristiyano? Hindi mo nga madala sa church eh. Sino, Kristiyano ka? Bakit hindi mo maipakita sa magulang mo na nagbago ka? Eh, magpapagresan, hindi mo magawa eh. Magbago pa. Kung talagang Kristiyano ka, bakit nahirapan mo sumunod sa Diyos? Ako na sasagot, bakit talaga hindi ka pa Kristiyano? Gusto mo ng fellowship talaga. Prove me wrong. Kung Kristiyano ka, sumunod ka sa Diyos. Kung tunay kang Kristiyano, patunayan mo. Paano makakabalik? Have that confidence. Magtiwala ka mga kapatid. Kung Kristiyano ka, I mean, if you are really a believer in Christ, anak ka ng Diyos, magtiwala ka. God will always love you. Hindi siya tulad ng doon pastor sa sadista. Mahal ka ng Diyos. Iniwala ka sa akin. Again, walang gagawin yung aking anak. Kahit mamagalit ako, that will take away my love sa kanya. I will love her with an everlasting love. Confidence. And then of course, confession. Hindi tayong tawad sa Diyos. Magpakababa tayo. At yung totoo na, Lord, give me another chance. And finally, not only the capability of sin, consequences of sin, and thirdly, the cleansing of sin. Sabi ng 51 verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Pagka ang Panginoon ay inilis yung ating pagkakasala, He just erases the record. At siloso kayo niya ng tawad, it's gone. Kaya na kayong patawarin. He would bury such sin in the grave of His forgetfulness. As far as the east is from the west, ilaluyo niya kayo sa iyong kasalanan. He will no longer remember your sin. Hindi na importante sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya, nagbabalik ka. Kahit anong dumi mo, tulad ng prodigal son, kumain ka ng kaning baboy, sinira mo pangalan ko, nagagawa ka ng kahiyan, as dirty as you are, you can come back, magbalik loob ka sa Diyos, bago maging huli lahat. There was a man in the 17th century, well-dressed, pero konsumido siya sa buhay, depressed siya. Sa mga bagay na hindi niya inasahan, para sa pinagsalukupan ng langit at impyerno. And he was contemplating to commit suicide
Then finally somebody told him, punta ka sa isang psychologist. Then finally sabi niya, I just give it a break. Give it a try. Punta siya ron. Punta siya, makapusip niya, katok siya. Punta lang kupusip nito, and ako'y nakapag-isang na appointment. What's your story? Kwento siya. Lahat inilabas niya. Diba na pakaramdam niya? Pero habang kalakwento niya, bumabigat na naman kalooban niya, at sabi ng doktor, sandali po, nabigat ang kaso. And I think I cannot do anything. Nung kalimihanan na rin yung tao yun, well-dressed, dignified looking guy, sandali lang po umungo sa bitana yung doktor, at kami sa labas, at isip siya, may naalala ko siya. Siguro ito makakatulong sa'yo. Sir, ito. Okay, huwag na kayo magkasang babayaran ako. Ito na. Suggestion ko po sa'yo. Kasi wala sa magawa eh. Doon po sa next town, kung sa kayo nakatira, may napakagandang circus doon. Bakit circus? At patok na patok yung circus na yun kasi meron doon isang magaling na clown. And his name is Grimaldi. Joseph Grimaldi. Punta mga tao na sumasayahan. Mag-iibsan ka ng punta. Masaya-masaya. I think you should give it a try. Punta kayo. I guarantee you. Ipapabigyan ko kayo. Sige po. Yun po ba pwede mo nang sabihin sa akin, Dok? Salamat po. I think I have no more hope. Ako si Grimaldi. Ako yung clown. Nalipapasin ng mga tao ron. Pero sa ang kalooban, ang bigat na naranasan ko. Nobody seemed to care. Hopeless na ako. Sa Sabado ng gabi, actually, madaling araw na, alas 12, alauna na, whatever, agaw ng Sunday at Saturday. May nag-message sa akin, di pa ako marunong magbasa nun. Paano gagawin? Nakalagay doon, pastor, tulungan mo ako. Hindi mo ko kilala, pero kilala mo asawa ko. Pinakita pa kami, kilala mo, biyan ako, kilala ko. Tulungan po ako, pastor, iniwan ako ng asawa ko, iniwan ako ng anak ko. Kasi binugbog ko yung asawa ko, and I'm so sorry. Gusto ko naman yung tawad. Tulungan mo ako, alam ko ikaw makakatulong. Wala akong nagawa kundi, sige, punta ka sa church mamaya. Sunday na kasi, alas 12 na ng gabi, na madaling araw. Parang Sunday normal, punta ng mga tao, prayer time, taas ang kamay, isang lalaki doon, basta pray na nga po yung manugan ko, family ng anak ko. Sabi ko siya, nagbiti kasi siya. Sabi, yun ba yung manugan mo? Oh, pastor, I was so guilty. I should have shared the gospel dun sa text. Pero hindi ko, pakundal na ko nun, so sabi ko punta ng church, pero hindi yung manugan mo? Na iniwan ang asbang anak mo? O nagbigti po siya. Alas 8 ng umaga. Sinipunin sa kong ko, pinex niya ako ng 7 ng umaga, Sabado, nabasa ko, alas 12 ng Sunday. Sabi ng Diablo, ligtas ka. Kamagilti, patay na siya nung nabasa ng text. Sabi ko naman, ayos. But deep inside, I was so sorry. Kung patay na siya, sana nag-share man ako kahit paano. Pero niya, maraming tao ngayon. Mga teenager, nag-away na silang gabi na, nagbigti. So may ganyan po. Sin is the cause, but Christ will always be the cure. Amen. Lapit lang tayo sa kanya. Tumuloy po tayo. Let's all stand, mga kapatid, let's pray. And I'll call Pastor Tony or Pastor Alex. Ama, kayo po ang patuloy na kumiro sa aming kalagitnaan. Patuloy mong tulungan kami, mga kabataan ito, sa pangunan ng mga lingkod. At least somehow, the best we can to guide them. Lord, please, if there is somebody here na hindi pa Kristiyano, huwag sila umalis sa aming piling na hindi nagpapasyang tanggapin ng tagapagligtas. Because this is the only way that they could have a secured future. Ngunit kung kami Kristiyano at sumusuki sa iyo, patuloy na nagre-rebelde, wala na nakitang sila aming pagmumukha. Lord, give them another chance and let them go back. At makita mo rin iyong pagmamahal. Mungusap po sa aming kalagitnaan. Mga kabataan,
ito'y family camp. Pero salamat kayo mga young people. Bagamat wala ang karamihan ng inyong mga pamilya. Wala ang inyong magulang. Pero kayo naman ay pinayagan. At isang nakakatuwang bagay na nandito kayo. Pero sana, next time, kasama yung pamilya. Alam niyo po, sa panahon ngayon, kapag hindi tayo naging maingat sa ating mga ginagawa, iniisip, pinaplano, ang ganang diablo. Bubuluhin kayo, sisirain kayo, bubuluhin kayo. Isang araw, magugulat na lang kayo. Misirado na kayo. Wala na kayo, hindi nyo alam kung saan kayo tutungo. Dahil matukso kayo ng kasalanan. Kaya ngayon gabi mga kapatid, Kristiyano pa, lumapit ka sa Lord. Surrender your life to the Lord. Huwag niyong hayaan na ang kasalanan ay siraan ka. May pangarap ka. Gusto mo makagraduate. At yung ka naman ay graduate na. Ang pangarap ko, magkaroon ka ng maayos na buhay, magkaroon ng ibang kasaganaan, magkaroon ng magandang pamilya. Mangyayari lang yan kung ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Kami mga pastor kami, mga anak namin, nakita nila ang buhay namin. Pero kahit na lang yung mga anak namin, ayaw nilang magpastor dahil nakita nilang ang hirap. Pero still, nakatayo pa rin kami. Mas tumutulong kami sa kanila kaysa kami ang kanilang tinutulungan. Lalo na sa mga anak ko kung nakagraduate na kayo, ang pera nyo hindi ko ihingin kahit wala akong makain. Bakit? Yung Diyos na bumuhay sa akin at tumulong sa akin para kayo pag-aralin. Siya rin ng Diyos na tutulong sa akin pag wala na kayo. Pag naglingkod kayo sa Diyos, sa umpisa, mahirap. Pero at the end, sabi nga ng Bible, better is the end of a thing rather than the beginning thereof. Kaya po, tingnan ninyo mga pastor ninyo, mga senior pastor ninyo, na nagpatuloy sa kabila ng hirap, pero nagtatagumpay. Bakit? Kasi meron Diyos sila kakampi. Gusto mo bang maging katagumpay din? Maging kakampi mo ang Diyos. God was who can be against us. So, bakit kayo sana? Surrender your life. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot magutom. Huwag kayo matakot mawala ng pera. Sabi ko nga, 3 million noong year 2000 per bata para ka makapag-graduate ng college. Nakagay niya, meron akong 9 million para makagraduate yung 3 kong anak. Pero graduate sila. Isa private. May isa pa akong anak na nag-aaral. Kung noon, wala akong katuwang kung graduate yung 3 kong anak, how much more ngayon? Magtutulungan ako ng mga anak ko. Hindi pa gagraduate si John. Kaya huwag sabihin, ang pastor walang pera. Ang pastor mahirap. Mali kayo. Kayo ang mahirap. Hindi ang pastor. Mayaman ang pastor. Kaya mayaman kayo. Huwag sabihin na mahirap ang pastor nyo. Kayo mayaman. You are wrong. Sabi ni Pablo, mahirap kami. Pero nagpapayaman kami ng iba. Kaya ka mayaman ngayon kasi may pastor. Kaya huwag kang mayabang sa pastor mo. Ang pastor mo ang dahilan ba't ka pinagpala ng Diyos. Ang magulang mo na Kristiyano ang dahilan bakit ka nagtatagumpay. Kung wala kang magulang na Kristiyano, kasi may pastor ka naman. Ano rin? Give your life to Jesus. Hindi ka pa Kristiyano? Accept the Lord Jesus Christ. Bibigyan ka ng Diyos ng katiwasayan. Bibigyan ka ng Diyos ng direksyon. Magulo ang buhay. Kami mga pastor, bago kami naging pastor, magulo buhay namin.
Walang direksyon. Palaaway, palagulo, sakit ng lipunan. Pero nung nakilala namin si Kristo, hindi na kami sakit ng lipunan. Asset namin. If you want to become an asset to your community, to your family, accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord God and Savior. So I will pray for you. Meron po bang gustong tanggapin si Kristo? Just raise your hand. Just raise your hand. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Okay. Kahit po yung manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Pagpalain niyo po ang gabing ito. Natawa ang bawat isa na nakapakinig ng inyong mensahe. Ang lahat ay magtiwala, sumunod, at ibigay ang buhay. Mananalangin po ako, Panginoon, para sa nagtaas ng kamay, upang tanggapin si Kristo bilang kanyang personal na Diyos, Panginoon Pilipinas. Doon na nagtaas ng kamay, sabihin mo itong panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako. Mahal mo ako. Nais mo akong magtagumpay. Nais mo akong makarating sa langit. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. At buhay na pinagpala at pagpapala. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na tagapagligtas. Gawin mo kong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit. Ama, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Bigyan niyo ako ng Espiritu Santo na magsasabi sa aking Espiritu na ako ay anak ng Diyos. Ito po ang dalangin ko na may pasasalamat at pananampalataya sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. May God bless us all. Kaya mo po. Meron po ako natin yung nagtaas ng kamay. Nasaan po yung nagtaas ng kamay niya? Pwede bang ma-recognize po natin sila mamaya? No? Para po sa ating po, para nakita po natin yung progress po ng ating po gawain. Kaya tawagin po natin ang ating mga committees para po sa ating po mga gagawin pa. At may break pa ba kayo? 3 seconds break? Break? Okay. Tawagin natin, may kagawin mga sa mga committees natin. Para sa mga gagawin pa natin, no? Amen. So, are we blessed? Amen. Ito yung kagandang mga minamahal na meron po tayong camp, no? Tayo po ay napapalalahanan, napapalakas po ng salita po ng Panginoon, no? So, let us take this opportunity